Nagpakawala lang ng malaking balita ang Mexico. Isang 50% taripa sa karamihan ng mga inaangkat mula sa Asya. Sa papel, maraming bansa ang apektado. Pero sa totoo lang, alam ng lahat kung sino talaga. Para ito sa China. Nag-react ng matindi ang Beijing. Tinawag nilang hindi patas at masama ang hakbang na ito. Hindi lang ito simpleng alitan sa kalakalan, kundi senyales na ang pangunahing katuwang ng China ay lumalapit na sa Estados Unidos sa pandaigdigang digmaan sa kalakalan. Mahalaga ito dahil ang Mexico ay hindi lang customer kundi lagusan. At ayon sa video, maaaring magsara ang lagusang iyon. Para maintindihan ito, balikan natin ang 2018 nang magsimula ang digmaang pangkalakalan ng United States at China. Noong unang administrasyon ni Trump, naglagay ang United States ng mataas na taripa sa mga produkto mula China na naging malaking problema para sa Beijing. Matagal nang naghahanap ang China ng alternatibong ruta para iwasan ang taripa at naging ideal na bansa ang Mexico dahil sa free trade agreement nito sa Estados Unidos. Posible ring mag-angkat ng mas murang produkto mula China. Kaya nagpadala ito ng maraming produkto sa Mexico tulad ng piyesa ng sasakyan, bakal, aluminyo, plastik, tela, at makina. Kadalasan, ang mga produktong ito ay huling binabago sa Mexico. Technical itong termino na tumutukoy sa paggawa ng huling yugto sa Mexico para mailagay ang label na gawa sa Mexico bago ipadala ang produkto sa Estados Unidos. Sa paglipas ng panahon, naging pinakamalaking pinagmumulan ng inaangkat na produkto ng Mexico ang China. Ayon sa Dallas Fed, tumaas sa dolyar. 130 bilyon ang inangkat ng Mexico mula China noong 2024 mula sa mahigit dolyar. 80 bilyon noong 2017. Pinalitan ng Mexico ang China bilang pangunahing pinagmumulan ng inaangkat ng United States kahit malaking bahagi nito ay mula pa rin sa China. Mahalaga ang backdoor na ito ng Mexico sa United States market para sa China dahil nabawasan ang epekto ng trade war. Bukod sa pagiging backdoor ng Mexico sa Estados Unidos, mahalaga ring katuwang ito ng China sa kalakalan. Habang nagsimulang bumili ng mas maraming produktong Chino ang mga mamimili sa Mexico, 10 taon na ang nakalipas, karamihan sa mga tao ay hindi inaasahan na makakakita ng tatak ng sasakyang Chino sa isang showroom sa Mexico. Ngayon, laganap na ang mga tatak ng Chino tulad ng BYD. Maraming oportunidad sa Mexico para sa mga kumpanyang Chino na mamuhunan. Nahaharap ang mga kumpanyang ito sa kakulangan ng manggagawa at mataas na gastos. Pero sa Mexico, 20% mas mababa ang sahod at mas marami ang manggagawa. Maraming negosyanteng Chino ang namumuhunan sa Mexico, nagtayo ng pabrika at inilipat ang assembly line. Isang matalinong hakbang sa gitna ng trade war. Pinapayagan ng mga pabrikang ito ang China na magbenta ng produktong may label na gawa sa Mexico sa United States. Ngunit China pa rin ang kumikita. Ang halaga ng Mexico sa Beijing ay nagpalala sa epekto ng bagong taripa. Hindi lang ito pagbabago ng polisiya, kundi parang pagsasara ng pinto na agad nagdulot ng pagbagsak ng benta. Ang sobrang taas na taripa ay hindi lang nagpapamahal, kundi pwedeng sirain ang demand ng buong produkto. Kung tumaas ng 50% ang presyo ng mga kotse mula China, hindi na mukhang mahal ang mga kotse mula Europa o Amerika kung ikukumpara. Pangalawa, lahat ng kumpanyang Chino na nag-invest sa Mexico ay magkakaroon ng mahirap na taon sa hinaharap. Biglang naantala ang kanilang mga supply line na maaaring magdulot ng pagkalugi sa kanilang mga investment. Ang masama, tila tapos na ang multibilyong dolyar na lihim na ruta ng China papasok sa United States. Pero bakit kaya nagpatupad ng taripa ang Mexico? Sa unang tingin, mukhang mas okay kung mas maraming trade partners ang Mexico. Pero ang 50% taripa sa China ay maaring matalinong hakbang para sa bansa. Maraming aspeto ang usaping ito. Opisyal, sinabi ng Mexico na ang taripa ay para protektahan ang lokal na industriya. Sabi nila, ang murang inaangkat mula China ay masama sa lokal na merkado. At ito ay maintindihan. Noong 2024 umabot sa record na 120 bilyon ang trade deficit ng Mexico sa China. Ibig sabihin, mas malaki ng 120 bilyon ang benta ng China sa Mexico kaysa sa benta ng Mexico pabalik. Hindi masama ang trade deficit. Pero sa kasong ito, kakaiba talaga. Aasahan na ang Mexico na mas mababa ang sahod kaysa China ay mag-e-export ng mas maraming produkto sa China. May lehitimong reklamo ang Mexico dahil hindi patas ang laro ng China. Gumagamit ang China ng maraming subsidya para makinabang ang sarili nilang mga industriya.
habang hinaharangan ang mga dayuhang kumpanya na magbenta ng kanilang mga produkto sa merkado ng China. Isa itong estratehiya na tinatawag na conquest economics, kung saan pinalalaki mo ang iyong ekonomiya sa pamamagitan ng pagmamanipula ng pandaigdigang kalakalan. Sa pamamagitan ng mga taripang ito, sa wakas ay makakaganti na ang Mexico laban sa pulisyang ito. Kwento itong tumatama sa mga botanteng Mexicano dahil sa galit nila sa lumalawak na agwat sa kalakalan. Gusto nila ng mas maraming trabaho sa bansa at tila perpekto ang taripa para dito at laban sa China. Pero hindi lang ito ang rason ng Mexico sa pagpapatupad ng taripa, o ito ang pinakamahalaga, tingin ng Beijing. Patakaran ito ng United States at may katotohanan iyon. Sinisikap ng Mexico na manatiling maayos ang relasyon sa Washington. Mas mahalaga sa bansa ang magandang ugnayan sa United States kaysa sa China. Malapit din ang Mexico sa United States at matagal nang nabuo ang kanilang relasyon. Sa malaking bahagi ng ika-20 siglo, umasa ang Mexico sa sarili nitong merkado at sinubukang protektahan ang mga lokal na industriya laban sa mga dayuhang kakumpetensya. May ilang sektor na naging maayos, pero ang pangkalahatang ekonomiya ay nanatiling stagnant. Hindi sapat ang paglikha ng mga trabaho at nanatiling mababa ang sahod ng maraming pamilya. Habang lumilipas ang panahon, napagtanto ng Mexico na hindi sapat ang kanilang lokal na merkado para umunlad ang bansa. Kailangan nila ng mas maraming mamimili para sa mas malaking paglago. Sa kabutihang palad para sa Mexico, malapit lang ang pinakamalaking mamimili, ang Estados Unidos. Dahil sa land border, mas mabilis at mas mura ang pagpapadala ng produkto kaysa sa malalayong dagat. Mahalaga ito lalo na sa pagmamanupaktura. Ibig sabihin nito, mas kaunting pagkaantala at mas kaunting kailangang ibakan. Ibig sabihin din nito, pwedeng tumakbo ang mga pabrika sa mas mahigpit na schedule. Noong 1992, nilagdaan ng mga pinuno ng Mexico, Estados Unidos, at Canada ang makasaysayang North American Free Trade Agreement or North American Free Trade Agreement. Tatlong bansa ang aalis ng hadlang sa kalakalan at pamumuhunan. Bubuo ng malaking trade block sa Hilagang Amerika. Agad bumuo ang Mexico ng ekonomiya sa pag-export sa Hilaga, kaya dumami ang mga pabrika malapit sa hangganan. Ang mga pabrikang ito ay gumagawa ng kotse, electronics, appliances, at produktong pang-industriya. Marami sa mga ito ay idinisenyo upang maging bahagi ng mga supply chain ng United States, kung saan ang mga piyesa at hindi pa tapos na produkto ay tumatawid sa hangganan ng higit sa isang beses habang ginagawa. Sa paglipas ng panahon, naging mahalagang base ang Mexico para sa makina ng produksyon ng Hilagang Amerika. Ipinapadala ng Mexico ang malaking bahagi ng kanilang mga export pahilaga, mga 4 sa bawat $5 ng export. Ang Mexico at Estados Unidos ay ang pinakamalalaking trading partners ng isa't isa. Kamakailang umabot sa humigit kumulang $8 at 40 bilyon ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa sa loob lamang ng isang taon. Ang kabuang gross domestic product ng Mexico, kung ikukumpara, ay 1.86 trilyon. Ibig sabihin, ang ugnayan sa Estados Unidos ay nakakaapekto sa mga trabaho sa Mexico, paglago ng ekonomiya, at daloy ng mga pang-araw-araw na produkto. Balik tayo sa China. Kung mawalan ng ilang inaangkat mula sa China ang Mexico, tataas ang presyo at may ilang pabrika na mahihirapan. Kapag nawala ang access ng Mexico sa merkado ng United States, babagsak ang ekonomiya nito. Iyan ang estrukturang dapat tanggapin ng Mexico ngayon. Kapag maayos ang kalakalan sa buong mundo, pwedeng subukan ng Mexico na makipagtrabaho sa parehong China at Estados Unidos. Pero kapag nagiging paligsahan ang pandaigdigang kalakalan, napipilitan ang Mexico na pumili ng panig ng Amerika. Noong 2018, tumaas ang pressure dahil sa matinding digmaang pangkalakalan ng Washington at Beijing. Layunin ng Amerika na tiyakin ang seguridad ng supply chain at limitahan ang impluwensya ng China sa rehiyon. Kaya kailangan nila ang suporta ng Mexico. Hindi dapat gawing daan ng United States ang Mexico sa kalakalan. Dapat suportahan ng Mexico ang digmaang pangkalakalan o alisin ang kasunduan sa malayang kalakalan. Nagbabala ang mga opisyal ng United States at noong Pebrero 1, 2025, gumawa si Pangulong Trump ng bago. Sinimulan niya ang digmaang pangkalakalan laban sa Canada at Mexico. Nagbanta ng 25% taripa sa lahat ng inaangkat mula sa kanila. Sa huli, karamihan ng kalakalan ay di naapektuhan dahil sa United States-Mexico-Canada Agreement 2020. Ngunit ipinakita ng United States ang seryosong pagtutok at sinubok ang katapatan ng Mexico. Malinaw ang mensahe, pumili ka. Sumama sa amin sa digmaang pangkalakalan o mawalan ng access sa merkado ng Amerika. Pero hindi lang ito masama para sa Mexico. Kabaligtaran pa nga ang nangyari. Kailangan din ng United States ang Mexico bilang kapalit ng mga produktong dating gawa sa China, tulad ng smartphones, muebles, at damit. Dahil gusto ng United States bawasan ang pagdepende sa China, kailangan nitong kumuha ng produkto sa ibang bansa. Ang Mexico ay praktikal na opsyon dahil may pabrika, manggagawa, at magandang lokasyon. May matatag din itong komunidad ng negosyo na bihasa sa pagseserbisyo sa Amerikanong customer. Pagdating sa taripa, isa ito sa pinakamagandang opsyon para sa merkado ng United States. Ang epektibong taripa ng Mexico ay nasa 4.7%,
kumpara sa 37.1% ng China at humigit kumulang 10% para sa buong mundo sa karaniwan. Sa usaping geopolitikal, hindi rin ito kasing delikado. Mukhang mabilis ang pagbabago ng mundo at ang mga pandaigdigang ugnayan sa kalakalan ay lalong nagiging marupok araw-araw. Napapansin ng mga negosyo ito at nais nilang gawing mas malapit sa mamimili ang paggawa ng produkto na tinatawag na nearshoring. Isang matagumpay na kumpanya na tinatawag na nearshore company ang tumutulong dito, nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng mga kumpanyang Amerikano at mga manufacturer sa Mexico. Malinaw ang epekto. Lumago ng malaki ang export economy ng Mexico sa 2025. Sa trade war, bumaba ang bili ng United States sa China at tumaas naman mula sa Mexico. Ayon sa United States Trade Representative na si Jamieson Greer, 25% ng pagbaba ng trade deficit ng United States at China ay napunta sa Mexico. Ibig sabihin, isa sa bawat $4 ng export na nawala sa China ay napunta sa katimugang kapitbahay ng Amerika. Mukhang ang Mexico ay isa sa pinakamalalaking panalo sa bagong pandaigdigang ekonomiya. Mahalaga ang hakbang sa taripa para sa Mexico dahil makikinabang sila sa alyansa nila sa United States sa trade war. Ayaw ng Mexico magmukhang sunod sa Estados Unidos. Pero alam nilang ito ang posibleng pagkakataon ng siglo para sa ekonomiya nila. Sa huli, iyon ang mahalaga. Hindi ibig sabihin na mas gusto ng Mexico ang Washington kaysa Beijing, kundi United States ang nagpapalakas ng export economy ng Mexico. Ginagamit ng China ang Mexico para itapon o palihim na ipasok ang mga produkto sa Estados Unidos. Kaya naging mahirap itong leksyon para sa China. Sa huli, hindi talaga naging bukas sa negosyo ang likod bahay ng Amerika.